Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Banat Bayat. Ngayong araw na to, dadaanan natin bahagya itong isang kandidato na di umano. Huli po sa pag-vote buying. Hindi po bumibili ng barko Vote buying po. Huling-huli si kuya, pero hindi kulong. Yun nga lang. Nako po, ano pong ibig sabihin nito mga kababayan? Dapat to gumalaw-galaw ang Comelec dito dahil huling-huli sa akto. Alam nyo, ang matindi parusa dito, 1 taon hanggang 6 na taong pagkakakulong at talagang hindi napapayagan na humawak ng public office. Lalo na kumandidato hindi na pwede. Ito anong pa hubang ebidensya ang ating gustong makita? Ito lantara na ho. Sabi nga sa madaling salita, kaliwat kanan na ito. Banat ba, hindi kaliwat kanan. Linawin mo. Kaliwaan ang tawag dyan. Bakit kanyo kaliwaan? Kasi di ba ang kaliwaan yung parang may bebenta ka, kunwari bebenta mo ito, tapos kaliwaan kayo ng bayad. Ganun ang kaliwaan. Di ba? Pero ang ibig lamang sabihin ng kaliwaan is kamay muna. Kaliwang kamay. Kaliwaan kamay. Sabihin, boto ha? Sige, bibigay ko yung aking yung aking commitment na iboboto ka. Pero kaliwaan kayo. Ano ibibigay? 1,000 mga kababayan. Grabe, daming pera. Umantakin mo kung umiikot ka ng bawat ikot mo 1,000. Ilan ba ang botante ng Caloocan, Caloocan, ilan ba ang botante ninyo, voters in Caloocan. Tingnan nga natin kung ilan ang botante ng Caloocan. Grabe, it consists of 188 barangays. The city has 700 to 79 registered voters. Grabe yan, kunwari, araw-araw nag-iikot si pangalan nito, si Trillanes. Tapos ang botante, sabihin na natin 700,000 times 1,000. Grabe, magkano gagastusin? Nako! Di nagkasya sa calculator ko, ano ito? 700 million? Hayop, Sa bagay, may bali-balita tayo noon. Pagka senador, kada taon 1 bilyon ang budget. Hindi naman natin sinasabing ninakaw niya. Wala naman tayo sinasabing ganun. Hindi ko natin sinasabi yun. Kaya lang, syempre, pag ikaw matagal ka ng senador, malamang, marami ka ng nabaon. Na sahod, kayo naman. Sahod lang, kayo naman. Gago! Yung sahod lang. Wala naman ko sinasabi. Di ba? Sahod lang, sahod. Di ba, syempre, marami na hong sahod si Trillanes. So, natural 20, may naipon na siya. Ang tanong, Mr. Trillanes, bakit ganitong ginagawa ng bata mo? Panoorin nga natin. Pakita natin. Panoorin natin. Kung ito ba makukonsider na vote buying. Tanong natin sa Comelec. Comelec, ito ho ba makukonsider ninyong vote buying? Kasi nung aking inaral sa inyong may nabasa po kasi ko yung ano ba ito? Yung article na Omnibus Election Code. Ang sabi doon any form ng pagpapalitan o pagbibigay ng pera o whatsoever ay yan nakukonsiderang vote buying. Meron kasi ibang mga argumento na mamaya malamang ito magiging palusot dito ni Trillanes. Pag-uusapan din natin yan. Pero mamaya papakita ko sa inyo yung talata o yung article ng batas na yan. Kung ano ba nakasulat dyan. Sige, pakita muna natin tong video ni Trillanes. Mayor! Okay. Uy! Sana all talaga, Magandang negosyo to, no? Hindi, magandang negosyo to. Pupunta ka sa lahat ng rally. Isipin mo, punta ka sa lahat ng rally ni Trillanes, di ba? Sa lahat, kung saan pumunta si Trillanes, aabangan mo lang siya. As in, pare, pupunta dito si Trillanes, aabang ka lang doon, di ba? Mag-disguise ka lang. Tapos kakamay ka uli.
Oh, Mayor! Oh, ikaw naman, tatanga-tanga. Di ba? Hindi mo alam kung paulit-ulit na ba yung kinakamayan mo. Oh, Mayor! Oh, mantakin mo sa isang araw yan, nakailang ilibot siguro yan. Kasi ganyan alam ko yung galawan ng mga mayor eh. Oh. Kasi nakikita niyo yung kay Yorme, di ba? Pinapanood natin yung kay Yorme. May makikita ka bang ganyang abutan? Wala. Walang abutang ganyan. Kasi kung may abutang ganyan, punta ako. Aalamin ko yung schedule kay Yorme. Yorme, saan ka ba pupunta? Walang ganyang abutan. Oh, naku po, tingnan natin uli Oh. Okay, shalom, shalom. Oh, shalom. Oh, talaga naman. May pa-shalom-shalom pa si Kuya. Ikaw, Kuya. Anak ka ng wewe, May pa-shalom-shalom ka pa, Oh. Mayor. Okay. Okay. Ayun. Okay, shalom, shalom. Mayor. Okay. 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 Okay, shalom. Feeling ko ginagago niya eh. Feeling ko hindi naman to maka-Trillanes eh. Alam mo yung nagulat eh. Uy, inabutan ako. Parang alam niya, inaabutan siya. Siguro nakita niya na sa malayo, inaabutan. O kaya naman galing na siya sa isang sortie. Naabutan na siya doon. Umikot na lang siya uli para maabutan, di ba? Mayor. Oy, huli pero di kulong. Okay. O yun, huli pero di kulong. Kuya, sikat ka na. Sino ka ba? Hindi, kasi may nagsasabing baka konsehal daw ito. Nakasulat dito konsehal Although hindi naman tinukoy, ang akin, feeling ko iba, hindi yan ng konsehal. Iba. Shalom. Ewan ko kung sino dyan ng konsehal. Pero gayon pa man, Mayor. kasi dalawang magiging palusot ni dito. Okay. Ni Trillanes. Okay, shalom. Feeling ko dalawang palusot niya dito. Number 1, ang palusot niya dito, hindi naman siya yung nagbigay. Okay? O kung gusto nyo, ang lumabag sa batas itong nasa likod ko. Pero gayon pa man, it's really obvious. It's really obvious kung ano yung motibo nung nag-aabot sa likod. Di ba? Bakit? Di sana kung yung tao sa likod nag-aabot, inaabutan niya yung mga ibang, may mga dumaan, nakita nyo? Makikita nyo may dumaan eh. May tulonggis na dumaan habang naglalakad si Trillanes na walang pakialam sa kanya. Ayun, nakita niyo yung dalawang yon? Yun. Kung sana nagsasariling galaw itong si Kuya, yan si Kuya nagbigay ng 1,000, di sana inabutan din niya yung dalawang lalaking tulonggis na yun, di ba? Na naglakad sa kanila, walang pakialam. Sino ka ba? Tumabi ka nga dyan, nadaan ako. Sana ganun, di ba? Pero hindi Kung sino lang yung kinamayan, matik. Pagkamay ko, yun ang abutan mo. Di ba? Pero sabi ko nga, may lusot si Trillanes dito. Technically, mate-technical na. Hindi ako nag-abot wala akong alam doon. Di ko alam na inabutan niya ng 1,000. Di niya alam. Sa tingin ninyo, alam ni Trillanes na inabutan ng 1,000? Alam niya ba kaya yung ganyan? Sa tingin ko naman, Trillanes, ako, opinion ko lang to. Sa tingin ko, alam mo naman gaabot ng 1,000. Pansinin niyo yung pangatlo. Sino kaya yung pangatlo na yun? Nako, PSPG kaya yan? Bata mo, Marbil? Bata mo ba yan, Marbil? PSPG ba yan? O baka naman sa yan, sa military yan. Kasi dating, ewan ko ba, paano naging member to si Trillanes ng AFP? Kaninong yan? Di ba dapat tagapagpatupad kayo ng batas? Hindi taga-protekta na may dala ng pera? Kasi ang dating niya, bantayan natin to, may pera. Hindi kaya? Wag naman po sana, Kuya, wag naman po sana ganun ang ating mindset na ito may dala, kaya kailangan itong proteksyonan natin. Hindi kasi alam mo yun, di ba? Alam mo, kaya nga sinabi ko sa inyo, eto kasi yan, alam ko ano dyan SOP. Dapat yung kung sakaling yun yung nagbabantay kay Trillanes, di ba? Mukha hindi ko sinagsigurado pero mukha. Dapat nakasunod kay Trillanes. Unless yung kasama ni Trillanes kasama niya. Kaya nandun lang sa likod. So, ibig sabihin, hindi siya separate person. Okay, naintindihan niyo ibig sabihin? Kung babasahin natin yung video,
Hindi kasi kung separate person yan, si Trillanes, yung security niya, tapos yung nagbibigay. Pwedeng gano'n. Ibig sabihin, may sariling lakad yung nagbibigay. Pero kung matik na, kasama ko ito nagbibigay, kaya nandun siya sa likod. Tama, mali? Hindi, ito, opinion ko lamang naman po ito. Pero diyan, naku po, malako, huling-huli. Huling-huli si Kuya nagbigay. Ito, yan yung unang palusot. Unang palusot, hindi naman ako nagbibigay. Si Kuya naman. Yan ang unang palusot. Tama, mali. Okay. Ang pangalawang palusot na maaaring sabihin ito ni Trillanes, hindi pa naman simula ang campaign period. So, hindi ibig sabihin ako ay kandidato na. Hindi ho, Sa akin. Sa akin, maybe technically, hindi pa simula ang campaign period. So, pwede mo sabihin na, maaari mo sabihin pero nung aking tinitignan at inaaral po yung batas, wala po nakasulat doon na this specific law, itong batas na ito, magsisimula during the campaign only. Walang ganun. Wala ho ako nakikitang ganung klaseng provision doon sa batas o nakasulat doon sa batas. So, hindi mo pwedeng sabihin na, yan, yan lang, panahon lang yan ng tawag dito, ng campaign period na bawal mamigay. Kaya kung ganun, lokohan na, di ba? Ang gagawin ko, mamimigay na ako before the campaign period. Halimbawa, kandidato na ako di ba? Na-declare, tandaan ninyo nag-submit ka na ng iyong candidacy. Na-declare na yung mga nuisance. Ibig sabihin, may numero ka pa nga binibigyan ka ng numero may numero ka na. Ibig sabihin, technically, publicly, you have a number, you are a candidate. Diba? Even if the campaign period hindi pa nagsisimula, you are a candidate. The mere fact, nagsisimula na printing, ina-announce na sa telebisyon na kandidato ka, may numero ka na. Yung numero nanggagaling sa COMELEC. So, ibig sabihin, the COMELEC acknowledge your file ng candidacy. So, therefore, you are a candidate. If you are a candidate, ibig sabihin, dapat nasa ilalim ka na ng Omnibus Election Code na kung saan bawal namimigay. Okay? Ngayon, ibig bang sabihin ito, pwede mong ilusot na hindi naman ako namimigay. Hindi pwedeng ganun. Kasi kung ganun din pala yung puso nung batas na yun, anak ng weweng batas yan. Hindi ako mamimigay. Kayo lang mamigay. Ikaw yung mamigay. Naka-t-shirt naman kay Trillanes di ba? Hindi ko rin pwedeng ganun. Mga madam, mga sir, di ba? Na, hindi ako nagbibigay. Wala ako alam dyan, hindi ko alam yan. Pero tao mo yun. Hindi ka namimigay pero naka-Trillanes na damit. Diba? Hindi naman pwedeng ganun. Di ba? Kasi or else, tandaan natin, there is always a heart of the law. Kung ano yung intensyon ng batas na pigilan o di kaya intensyon ng batas na ipatupad. Ngayon, sa ganitong klaseng senaryo, sa tingin nyo ho ba yung puso ng batas na nagsasabing bawal ang vote buying, nalalabag? Kayo ho ang sumagot, mga kababayan. Huwag ho tayong magtanga-tangahan. Ito hubang ginagawa ni Trillanes na ito ay paglabag sa batas ng Omnibus Election Code. Maaari pang argumento dito, ito sige, sabihin mo na makalusot ka, it's not yet the campaign period nung lumabas tong video na to o tong ginawa itong action na ito. Okay, sabihin na natin yon. Pero sa akin, di ba, pinabulaanan ko din yun kasi you are a candidate At wala naman nakalagay sa batas na itong batas na ito ay during the campaign period lang. Walang ganun di ba? Gayunpaman, kung sakali lang totoo yung ganung klaseng maging palusot mo dyan sa video na yan, di ba? Kaya kailangan maging viral tong video na to para malaman ng mga taga-Caloocan ganito ang kumakandidato sa inyo. Morally, ang pangit, ang gago, di ba? Kawalang yaan. As early as now, he is trying to convince you by giving a 1,000 yung tao niya nang para maging mayor. Ito lantaran na ito. Yung iba nilalagay pa sa envelope. Yung iba nilalagay pa sa basket, di ba? Ito abot-abutan, no? I mean,
ewan ko mga taga Caloocan, kung kayo nasa tamang ulirat at ganyan ang kumakandidato sa inyo, tapos iboboto ninyo sa tingin ninyo, kayo mga taga Caloocan, saan babawiin yan? Kayo ang sumagot. Wala lang, gusto ko lang mamigay na 1,000. Okay na. Hindi, sa tingin ninyo, mga taga Caloocan, saan babawiin yung gastos na yan? Di ba? Kinumpute nga natin kanina, ang botante, 700,000. Mahigit ang botante sa Caloocan. Kung susuyurin mo lahat yan, bibigyan mo ng 1,000. Magkano aabutin yan? 700 million. Diba? Sabihin mo na, hindi pa dyan kasama yung mga umulit. Kung napanood nila to, umulit sila. Sabi lang, tama si Banat Bay, pwede kong gawing negosyo to. Araw-araw, abang ako lang, 2 sorti ni Trillanes. Tapos, 2,000 ko per day. Time is 30. Hindi na magpapahinga yan. Araw-araw nang kakayurin yan. Kasi sa tindi ba naman ng kalaban niya dyan? Tsaka kulelat siya dyan So, mantakin mo, hindi bibitaw yan. 30 times 2. Kikita ka ng 60,000. Ikot-ikot ka lang kasama ni Trillanes, hindi niya alam. Di ba? Di ba? Pwede nga ganun Hindi, anyway, ang punto natin dito, yung bagang values, kung hindi man yan illegal, okay, dahil napalusot technically, sana masilip ng COMELEC to kahit walang magsampa ng kaso. O kaya sana yung kalaban ni Trillanes, sampahan nyo ng kaso ito. This is an obvious evidence. Wala na hong lusot dito. Video na to. It speaks for itself. Diba? Ito, kitang-kita na. Abutan na. Wala na hong ganito na kung kagarapal ang ating mga politiko. Lalong-lalo si Trillanes. Ang kapal na mukha-mukha. Ganyan ka na baka desperate? Hindi ka na nga tumakbong senador kasi alam mo di ka mananalo. Alam mo wala kang pag-asa sa Senado. Pinilit mo ngayon tumakbo dyan sa LGU. Mga taga Caloocan, magising kayo Kung ganyan na magiging mayor ninyo, sigurado ako kawawa ang lungsod ng Caloocan. Sigurado akong sasayad kayo, babagsak kayo ng pabagsak. Baka kababayan, common sense. Walang negosyong nag-invest ka at hindi ka babawi. Tama, mali. Don't tell me public servant yan. Serbisyo sa bayan. Hindi. Ewan ko, gago ka na lang. Pag maniniwala ka pang yan, ang tawag dyan, serbisyo sa bayan. Di ba? Bulag ka sa katotohanan kung ang tawag mo sa ganyan ay serbisyo sa bayan. Nagtatanga-tangahan ka. Pero again, if I may suggest, tanggapin nyo. Ibulsa nyo, pera nyo yan. Di ba? Ibulsa ninyo pero wag nyo iboto. Kung pwede nga, umuikot kayo paulit-ulit hanggang maubos sila. Sundan ninyo sa susunod na rally. Punta uli kayo. Di ba? Kunin nyo lang ng kunin inaabot sa inyo. Tapos wag nyong iboto. I-video nyo na rin. Sigurado ako mapapagalitan to si Kuya. Sasabunin to si Kuya ni Trillanes. Naku, kawawa ka naman Kuya. Masasabong ka ng amo mo. Ang takay mo ba naman? Ako hindi kaya niya nakikita na nagbibideo. Kung may ginamit siyang hidden video. Kasi may mga ganyan, mga sunglasses na baka Ray-Ban Meta. Kasi talagang, grabe ka, brado. Or talagang makapal ang mukha nito ni Trillanes at itong grupo niya. Ang kapal ng mukha. Grabe, sagad sa kakapalan ng mukha. Mantakin mo, pabalik-balik. Walang niya talaga. Ewan ko na lang kung kayong mga taga Caloocan, iboboto nyo pa to. Ikalat nyo ito sa Caloocan. Ikalat nyo ito na nang talagang hindi na manalo ito. At talagang ma-shoot na siya. At saka alam mo, ako sana may gawing aksyon ng COMELEC dito. Dahil ito po ay isang pambabastos
sa values nating mga Pilipino na ganito na ho ba talaga tayo? Doon nga sa isang video ko sabi ko, kung sa local government pa lang o sa LGU pa lang, 'di ba? Ganito na ang mga kandidato. How do you expect sa national na magiging hindi corrupt ang mga Pilipino? Pero ang tindi nito bakit kanyo? Ang lakas ng loob nito, 'di ba? Nasabihin ng mga Duterte corrupt. Diba? Ang lakas ng loob nitong mga 'to na sabihin ang mga Duterte ay corrupt, nagnanakaw, 'di ba? May mga statements siyang ganyan. Tapos ganito yung ginagawa niya. Kaya nga sinasabi ko sa inyo ganyang ka-plastic ang mga politiko sa ating bayan. So sobrang plastic. Siguro kahit ano hindi na masusunog yan. Pag ito mga ito napunta sa impyerno, hindi na masusunog ito mga to. Magme-melt lang. You know? Hindi ko kasi, alam mo nung iniisip ko to, sabi ko, wala man lang delikadesa ito, hindi man lang binalot. Delikadesa binalot no? Gago! Alam mo yun, hindi man lang inilagay. Di ba pag minsan naglalagay ka, nakasingit lang dito sa, ano yun, parang magic yan Di ba? Nakasingit lang dito, tapos kakamay ka lang din. Kasi, may naiiwan di ba? Ganun pwedeng ganun pambihirang buhay eto hindi man lang tiniklop yung pera. Hindi kaya ang palusot niya, hindi naman pera yun flyers yun. Gago! Ay nako. Alam nyo mga kababayan, ewan ko ginagawa ko lang katatawanan ito, pero pag iniisip ko na mabuti ito, ganito na ho tayo. Paano na ho magkakaroon ng kaayusan? Lahat, eto di ba? Kami pong Banateros, nag-host po kami ng senatorial sukatan sa SMNI, di ba? Wala po ako sigurong narinig na kandidato nagsabing, ako po ay para sa korupsyon. Ang gusto ko po ay ang bayan natin ay maubos ang budget at gusto ko po na makurap lahat ng pera ng taong bayan. Wala pa ako narinig na kandidatong ganun. Lahat ng kandidato may anti-corruption. Ang walang napatunayan. Si Pastor Kibuloy pa lang may napatunayan dyan sa anti-corruption. Kaya nga 'di ba nung nagpunta daw si Marcos sa Prayer Mountain ng KOJC, tapos sinabi niya, bakit ang ganda dito? Bakit sobrang ganda 'to? Lawak, grabe lawak. Mountain. Imagine the mountain. Sobrang ganda, mas maganda pa ho dyan. Ako dati nagugustuhan ko sa Camp John Hay. Walang binatbato. Eto ho, hindi lang pine tree, pati bulaklak. Simoy ng hangin, grabe ho yung, kasi dahil sa daming puno, tapos as in sobrang ganda ho. Di ba tinanong ni Marcos nung hindi pa siya dating presidente, hindi pa ho siya presidente, tinanong niya, bakit bigyan niya ng kasi sagot ni Pastor Kibuloy, zero corruption dito. Every details. Alam mo ako, observant ako Pag kami nagpupunta ng SMNI, kain kami ng kain. Kasi lagi doon buffet doon As makikita ko yung kanilang worker, may naayos na resibo sa tabi. Hindi niya alam, sinisilip ko. Chismoso ako Sinusulat lahat ng gastos doon sa pagkain, mga binili. Nakasulat, may OR. Sabihin talagang OR. Talagang nililista. May notebook pa. Kasi talagang hindi pa pwedeng pag bumili ka ng asukal, alam mo yung papatungan mo. Hindi, kailangan nakasulat lahat yan. Detalyado. Kasi nga, ang training sa kanila, zero corruption. Walang napupuntang sayang. Hindi pwedeng may bubul. Sa kono talaga yung binigay, gagastusin. Lahat yan. Listado yan. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, sa mga kandidato, yun pa lang ang nakita kong talagang zero corruption nagawa na. Pag every time na tinatanong namin, hindi ko naman sa inaano yung mga natanong na namin,
Ang sabi lang nila, ako ay anti-corruption. Ito ang gusto kong mangyari. Ito ang gusto kong mangyari. Ito ang gusto kong mangyari. At ganito ang gagawin ko para mawala ang korupsyon. Ganito, ganito, ganito. Diba? Lahat yan. Lahat sila ganun. Wala akong nagsabing gusto nila korupsyon. Lahat sila ganun. Pero wala ka pang narinig na, ako po, tumatakbong senador at ako ay anti-corruption. Ganito ang ginawa ko. Si Pastor Kibuloy pa lang ang nakita kong meron ng ebidensyang naipakita. Ngayon, sabi ko nga inong naiiling ako na iniisip ko, ito na ata ang pinakamalalang taon, itong 2024, 2025, di pa tapos, pero ito na ho ata ang pinakamalalang gobyerno pagdating sa korupsyon. Sagad sa buto. Alam niyo kung bakit? Ito walang biro. Alam niyo kung bakit? Kung ganito ang klaseng pangangampanya meron tayo, how do you expect pag nakaupo ang mga ganitong klaseng tao sa gobyerno? Kayo ang sumagot. Diba? Ito walang ng joke. Kayo ang sumagot. Paano ang gobyernong patatakbuhin kung ganito sila nagsimula? Kung sinimulan mo ng ganito, na namimigay ka ng pera, ano sa tingin ninyo mangyayari pag sila ho nakaupo? Every time na gusto nilang tumaas ang ratings nila, mamimigay sila ng pera at papalandakan nila pagmumukha nila. Tayo ang bansang hari ng ayuda. Ito rin yun Yun nga. Buti nga yun. Kahit papaano. Hindi, pero ina-announce din nila. Bibigyan ko kayo ng 5,000. 5,000. Eto. Hindi lang talagang inaabot na ito sa'yo ha Brad mamaya na akin. Hindi, walang ganon. Walang ganon. Banat bahay. Pero grabe na ho. Sabi ko, hindi na ho ito tama. Hindi na ho ito tama sa bayan natin. Gusto natin maayos. Simulan na ho natin sa baba. Simulan na ho natin sa local government. Kung kung totoo yung sinulat nitong nag-video na to na pati yung konsehal, grabe naman po, pati ba naman yung konsehal? Ganyan na ho ba tayo sa bayan natin? Sagad-sagaran ng kakapalan ng muka. Again, ito ay hindi ko sinasabing final decision of COMELEC na vote buying Ulitin ko, hindi po yan ang sinasabi ko ngayon Kasi questionable pa yan Kaya nga tayo dapat dumulog sa COMELEC. Ano ho ba ang ano ho nyo dito? Ang tingin nyo ho dito sa ginagawa ni Trillanes? 'Di ba? Ano ho ba ito? Grabe na ho ito. Sana ho kayo ay mag-respond po ho dito. Una 'yun. Pero higit doon, ang kapal na ho ng mukha. Yun na ho masasabi ko, hindi man siya matatawag na illegal ngayon kasi let the court decide kung illegal yan o COMELEC, let that court decide. Pero grabe na ho. Kasi alam ko may palusot sila dyan Lahat ng tao may palusot. Yun nga nakapatong na may palusot pa Hindi nagmamasahe lang ako dito. Kaya ako nakapatong. Hindi naman, wala naman ako ginagawa. Bakit nakapasok? Masyadong kasi, para mamasahe talaga at saka hindi siya makagalaw. Di ba? Alam mo yung, hindi, ito medyo bastos lang yung biro ko. Pero alam mo yun, sa mga nahuli mo na may palusot pa. Uling-uli, maraming ganyan sa telebisyon, sa mga news. Yung mga nakapatong na, nakayakap na, nakahubad na, may palusot pa. Tama, mali. Kaya nga sabi ko sa inyo, sigurado ako may palusot to Itong ganito, huling-huli mo na huling-huli na talaga. May palusot si Trillanes dito. Pupusta ko. Kaya nga sabi ko, hindi ko sasabihin na illegal ito ngayon. COMELEC ang magsasabi niyan at saka korte. Pero sa tingin ko at sa pananaw ko, ay talagang mali. Maling-mali ho yan. Sa tingin ko yan ay sakop nung Omnibus Election Code na vote buying. Sa tingin ko. Pero ang declaration niyan, kung totoong illegal yan, ay COMELEC at korte. Pero sa opinion ko, wala na ho. Iba na ho yan. Hindi na ho masasabing tama yan. At syempre, pagdating naman po sa moral, napaka-baboy na ho naman ng ganyan.
'Di ba? Hindi na ho tama 'yan. Napakababoy ng ganyang klaseng gawain. Harap-harapan na. Alam nyo, ito mga kababayan, yung ganyang harap-harapang ginagawa nila, nakakabastos eh. Para bagang sinasabi sa'yo, pera ka lang. Hindi ko na itatago to, pera ka lang. Boboto ka na. Hindi na natin sisimplehan to. 'Di ba? May mga minsan, for the boys. Mga ganyan pa eh. Medyo may konting hiya pa, for the boys. Ito hindi, garapalan. No, ito 1,000. 'Di ba? Ano, ganyan na huban nyo Trillanes itratuhin ng mga taga-Caloocan na nabibili lang? Ganyan nyo huba tratuhin sila? 'Di ba? Kayo namang mga taga-Caloocan, magising na po kayo. Wag nyo iboboto yung ganitong klaseng tao. Good luck sa inyo kung saan niyang babawiin. Ako po si Banat Bay, maraming salamat po.